Ayan, hello, good morning. So yung topic natin today is all about website designing, TIT website designing. So yung nung unang araw natin is, ang ginamit natin is Photoshop, no? Photoshop, basic Photoshop. Ngayon naman, TIT website, and then sa Saturday, Canva. Okay, so sa TIT natin, ito yung video, tapos website account, kung paano gagawa. Tapos, ito, mga online designer, yan, tinuturo dyan. Then, yung mga workshop natin. Dito sa workshop natin sa TIT website is, sa part na to is, meron tayong 15 activities. Okay, 15 to. So, medyo madami, pero mas madali kasing mag-edit dito compared dun kay Photoshop. Drag and click lang tayo dito. Mga resizing lang tayo dito, color combination. Okay? So, eto, may mga instruction dito na kailangan nating sundin. So, mahalaga na sundin nyo yung instruction para hindi kayo magkakamali dun sa pinaka-activity natin. Okay? So, ayan. So, kailangan natin muna buksan dito yung website natin. Ayan. Pag nabuksan natin yung website natin, kung wala pa kayong account, kailangan nyo munang gumawa ng account dito sa may register. So, sa may register, kailangan nyo ilagay yung TI account nyo, yung TI, walang dash, and then yung number, password, confirm password, personal email, barangay, and then I agree to their terms and condition, and then submit. Pero kung kayo naman ay may account na, login nyo lang yung account na ginamit nyo. Basically, or typically, yung nakalagay dito is yung username at saka yung password. So, ako, meron na ako ditong account. So, yung account natin, may posibilidad na mabura or alisin or ipalis natin doon sa natin, sa creative team. Since nga tayo dito training team lang. So, yung akin ata napaalis ko. So, pwede naman din kayong mag-design kung wala kayong account. Pero as a customer kasi, hindi kayo makakapag-proceed na makapag-check out gamit yung website kung wala kayong account. Kasi yung account natin, may papakita doon yung save layout, yung account nyo, yung nabili nyo, yung price nyo, yung pending nyo, yung approved backup nyo from the office team. So, basically, para siyang Shopee na nakipag-coordinate tayo sa customer. So, pwedeng bumili kay website. Okay? So, yung interface ni website yan, nakikita ko sa inyo ngayon, halos 99 or sabi nila 90% ng item natin is na kay website. Ang wala lang dito is yung Sably, Centralen, then yung ibang yung mga MTO natin. Okay? So, yan, mga DIY item nandito din kay website. So, example, gagawa ako dito ng mock-up kay t-shirt. So, pindutin ko lang yung shirt. Pag napindot ko na yung shirt, may kagandahan dito kay website, merong pangalan, may view description, andito yung item description, yung materials niya, yung name, yung code niya dito sa atin, and then printing process na pwede, yung printing size na pwede natin ilagay, yung size na available dito. Okay? May video explanation regarding sa item. So, kaya kahit online yung customer, ma-identify nila yung product features ng item na binibili nila. Okay? Kasi kompleto. Yes, kumpleto. Dahil kumpleto yung details dito kay website. Meron dito mga product details, available sizes, suggested print. So, full details talaga dito. Pati yung price, and then yung sizes, kung add another size, pwede din. Yung mga color available, nandito din. And then yung print with t-shirt na price nandito din. Hindi na kayo mahihirapan pang mag-compute. Oo, kung sa full pack na siya. Tapos yung mga related item na pwede nating suggest kay customer. So, meron siyang suggestive selling agad sa may baba. And then, mga blank product, service about us, contact. So, yan. Ito yung makikita natin kapag nag-open kayo ng isang item doon sa website natin. So, pag start design ka naman, magma-mock up yung customer. Kapag add to cart naman, ibig sabihin, i-add to cart na niya yung item. Pwede mamaya niya bibilin, mamaya niya gagawin, or nagkaroon lang siya ng idea. Okay? So, sa start design natin, ito yung pinakagagamitin natin.
So, unang-unang yung makikita is yung how to mock up or paano nga ba mag-edit. Okay? So, yan yung mga video na meron. And then, add design, add text, add team name. So, pwede kayong mamili dyan. Sa design, typically, ito yung may mga character, mga images. Dito naman kay add text, ito yung mga text na nilalagay lang natin, names. Tapos, team names, ito yung parang sa may Sa likod. oo, sa likod. Oo, apelido, or kaya naman, name. So, mga pang-customize talaga. Then, add design tayo. Pag nag-click kayo ng add design, meron dito ang direct to fill, embroideries, screen printing, add transfer design. So, yan yung mga printing process na pwede kay CBC. Walang sublimation, walang laser print, walang UV print at DTF design, or UV DTF design. Okay, so ito lang yung pwede printing process, kaya ito lang yung pwede natin i-click. So, karaniwan na ginagamit natin is direct to fill. So, pwede kayong mag-upload ng design. Pag click mo yung upload, automatic yan, mapupunta kayo sa desktop or kaya naman sa yung file na gusto. And then, click nyo lang yung design and then open, automatic yan, mapupunta dito yung pinaka-design niyo. So, sa case ko, wala naman akong gustong ilagay na design dito sa website natin, kaya ika-cancel ko lang. Ayan. Pwede na ako ngayon mag-add design dito on my own. So, pwede mag-upload nga. Ayan, pwede din tayo ditong pumili ng mga design na naka-upload na. Okay? May mga uploaded design na kasi tayo dyan. For example, gusto ko ng icons lang. So, yan. Pag nag-click ka ng design and then select design, automatic yan, mapupunta siya dito sa may design natin. So, may mock-up na ako. Ngayon, since may mga sizing na tayo dito, pag ito ginawa kong dinala ko sa A4, hindi siya pwede. Nawawala kasi yung intended size niya is naka-logo size lang. Pero kapag kinlik mo yung A4 at nag-add design ka, sample yan, pwede na siya natin ilagay dito. Pero hindi mo naman siya mapatransfer kay logo size. Same kay A3, hindi mo din siya mapatransfer. So, example, gusto ko naman ngayon A3. Okay, A3 yung design na gusto ko. So, sa A3, pwede ko siyang isize. Burahin ko muna to. So, sa A3, pwede ko siyang i-resize sa gusto ng laki ko. Pwede ko siyang i-resize dito kay logo. Pero hindi pa rin siya masasakop kasi may part na hindi abot. Pero kay A4, pwede ko siyang gamitin as a reference. Kasi yung A3 sakop ni A4. Pero since ito ay pag pinrint, A3 na, hindi mo siya pwedeng gupitin na pang A4. Okay? So, kaya meron tayong sizing angle dito, sizing guide dito, para just in case na meron na kayong na idea, na design, ito na yung kagad yung gagamitin nyo or gagawin nyo. Okay? So, yan. Example ulit tayo. Yari, ganyan lang kasimple yung design ni customer, di ba? Tapos, change lang tayo ng color ng damit. Medyo loading lang. Ayan. So, kanya yung white na lang. Ito na, yung mock-up ko. Saan lang to simple lang, pero sample lang kasi. Okay, tapos meron ka din dito, pwede ka maglagay sa back, pwede sa may side, and then pwede din dito sa may kabilang side. Kompleto siya. Tapos, pag i-download, i-upload, or save mo yung layout mo, save mo lang siya. Since ako, wala akong account na ginamit dito, ganito yung lalabas. Pero kapag kayo may account na, ang lalabas lang dito is yung username, or yung name file nung pinaka-gagawin nyo, at saka save nyo lang. Kunyari, activity number 1. Ha? Nakarekta na po. Oo. Nakarekta na yan, naka-account nyo. Pagka sinave nyo. Okay? Tapos kapag ito naman, share nyo siya sa email nyo or kaya naman sa ibang email. Tapos pag ito naman, in-add to cart or check out nyo na yung pinaka-item. Okay? Tapos ito naman, preview. Ito naman yung pre-mockup or preview ng mockup nyo.
Which is ito din yung gagamitin nyo na pang isa-save doon sa activity natin. So, pag nag-preview na kayo na ganyan, i-screenshot nyo lang siya uli. Yes, screenshot lang siya uli. Tapos punta kayo dito sa may CPM or kaya sa portal nyo, open nyo muna. And then CPM, punta kayo uli dito kay Skills Progress Updates. Hanapin nyo yung Basic Day 2. And then, hanapin nyo uli yung pangalan nyo. Sample. Wait lang. Wala akong makapag-type. Sample Bulaon, no? I-add ko yung pangalan ko. Click lang natin yung activity number 1. Choose file lang tayo uli. And then, punta tayo sa may pinaka-file. And then, upload. Again, ako lang yung pwedeng mag-delete ng ginawa ninyo. So, we have 15 activities. Sa pang 15, design your own. Ikaw mag-iisip kung anong item yung gusto mo. Hanggang 11 ka pwede dito, face-to-face, yung mga online dito. Basta mapakinggan at magawa lang nila yung mga activity, okay na yun. Okay? Tapos, regarding naman dito sa activity natin, sa ibang activity, merong dalawang item kasi na hinahanap. So, kailangan nyo muna po na pagsamahin yung dalawang item, pagtabihin, tapos isang screenshot lang. Kasi po, one at a time lang yung pag-upload dito. So, mahalaga na, kunyari, ito, dalawang item. Dalawang item na yan yung i-upload nyo. Isang screenshot lang, dalawang item. Okay? So, ganoon yung gagawin dito sa iba na meron na ako lunch na item. So, yan. Yung natin, and then, upload. May tanong. So, yun. Ang deadline naman nito, mag-check na lang ako ulit sa Gchat natin. Okay? So, yan lang yung gagawin nyo sa ngayon day 2. Okay?